Alam mo bang ang simpleng paliligo na bahagi ng buhay mo araw-araw ay maaring tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng katawan mo? At kung ikaw ay 60 pataas na o may mahal ka sa buhay na nasa edad na ito, baka ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong buwan. Bago tayo tumuloy, gusto naming malaman, alin sa mga paliligo na ugali ang ginagawa mo hanggang ngayon? Ay comment mo sa ibabang numerong madalas mong ginagawa. Para malaman naming hindi ka nag-iisa at sama-sama tayong matuto. Kasi ang totoo, marami sa ating mga senior ang hindi na naiba ang paraan ng pagligo mula noong sila'y 30 pa lang. Tulad na lang ni Mang Ernesto, 67 taong gulang, na mula noon hanggang ngayon ay palaging mainit na mainit ang tubig kapag naliligo. Dahil daw ito ang nakaka-relax. Pero nitong huli, napapansin niyang laging makati ang balat niya. At mas mabilis siyang mapagod pagkatapos lang ng isang simpleng paliligo. Sabi ng doktor niya, hindi sakit ang problema, kundi ang paraan ng paliligo. At kung hindi siya nagbago ng gawi, mas lalala pa raw ito sa mga susunod na buwan. Kaya ngayon, isa-isahin natin ang 6 na paliligo na ugali na madalas hindi pinapansin ng mga nakatatanda. Pero tahimik pa lang nagpapahina sa katawan. Handa ka na ba? Simulan natin sa unang maling na kagawian. Number 1, mainit na tubig. Tahimik pero mapanganib, mainit na tubig. Para sa iba, ito ang paboritong parte ng paliligo. Nakaka-relax. Nakakagaan ng pakiramdam sa katawan. Pero pag tumuntong ka na sa edad na 60 pataas, ang dating ginhawa ay maaring maging tahimik na panganib. Alam mo ba na ang sobrang init ng tubig ay unti-unting sumisira sa natural na oil barrier ng balat mo? Ito ang natural na proteksyon laban sa mikrobyo, sugat at impeksyon. Kapag natutuyo ang balat, mas nagiging manipis, mas madaling magasgas, at mas matagal gumaling kapag nasugatan. At para sa mga senior citizens, isang simpleng gasgas lang ay pwedeng mauwi sa impeksyon, pamamaga, o hindi na gumagaling na sugat. Pero hindi lang balat ang apektado. Ang mainit na tubig ay nagpapaluwag ng blood vessels. At kapag biglang tumayo sa ilalim ng shower o lumabas sa malamig na hangin pagkatapos, pwedeng bumagsak ang blood pressure. Alam mo yung pakiramdam na parang umiikot ang paligid o bigla kang napahawak sa dingding para hindi matumba. Minsan hindi lang ito simpleng hilo, kundi senyales na nagulat ang katawan mo sa temperature shift. Kaya sa maraming senior care facilities, bawal ang sobrang init na paliligo. Ang pinapayong temperatura, maligamgam lang, sapat para lumambot ang kalamnan, pero hindi sunog ang balat. At huwag mong isipin na ang pagbabago sa init ng tubig ay pagbibitiw sa comfort. Hindi ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay pag-aangkop sa edad mo ngayon. Ngayong 60 ka na pataas, iba na ang balat mo, iba na rin ang tibok ng puso mo, at iba na ang bilis ng pag-recover ng katawan mo. Minsan isang simpleng pag-adjust ng gripo ay katumbas ng mas ligtas, mas mahabang buhay. Kaya bago ka pumasok sa banyo bukas na umaga, hawakan muna ang tubig. At itanong sa sarili, ito ba ay mainit dahil kailangan ng katawan ko o dahil lang nakasanayan ko na ito? Number 2, araw-araw na paliligo. Hindi laging kailangan palaging sinasabi ng matatanda, malinis akong tao. Araw-araw akong naliligo. At totoo naman, lumaki tayo may paniniwalang ang araw-araw na paliligo ay simbolo ng disiplina, kalinisan at paggalang sa sarili. Pero paano kung ang dating magandang gawi ay hindi na pala akma sa katawan mong tumatanda? Sa edad na 60 pataas, ang balat natin ay hindi na katulad noong 20 o 30 pa lang tayo. Mas manipis na, mas marupok. At mas madaling mawalan ng natural na langis o protective oil. At alam mo ba, ang labis na paliligo, lalo na kung may sabon sa buong katawan, ay unti-unting sumisira sa protective barrier ng balat mo. Kaya't sa halip na manatiling malinis, mas nagiging tuyo ang balat, mas makati,
mas madaling magaskas, at mas madaling kapitan ng impeksyon. Kilalanin si Aling Fe, 73 anyos. Dating guro, malinis sa katawan. Mula bata pa hanggang ngayon, araw-araw siyang naliligo tuwing alas 6 ng umaga. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang nangangati ang braso niya tuwing gabi. May parang kaliskis na puti, at kahit anong lotion ang gamitin, bumabalik pa rin. Nagpatingin siya sa derma. Ang sabi, ang balat mo ay pagod na. Hindi mo na kailangang sabunin ang buong katawan araw-araw. Pinayuhan siyang maligo tuwing ikalawang araw at linisin lang ang kilikili, singit at paa araw-araw. At alam mo ba, pagkatapos ng 1 linggo na wala ang kati, lumambot ang balat. At ang nakakagulat, hindi siya pakiramdam na marumi tulad ng inaakala niya. Kaya't kung ikaw ay isang senior na rin, tanungin mo ang sarili mo, naliligo ba ako araw-araw dahil kailangan ko o dahil lang sa nakasanayan ko? Kumusta ang balat ko? May pamamalat ba? Pantal? Kati na paulit-ulit? Tandaan? Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa sabon at tubig. Ito ay tungkol sa balanse. Araw-araw na pagbasa ng buong katawan lalo na sa mga tuyong lugar, gaya ng binti, siko at likod, ay pwedeng magdulot ng iritasyon lalo na kung malakas ang tubig o masyadong mabula ang sabon. Pwede mo pa ring panatilihin ang freshness sa pamamagitan ng tinatawag na spot washing, hugas kilikili, hugas singit, hugas paa araw-araw. Pero buong katawan ay tuwing 2-3 araw lamang. At pagkatapos maligo, huwag kalimutang mag-moisturize habang basa pa ang balat, para makulong ang natitirang moisture sa loob ng balat. Hindi ka babaho, hindi ka magiging madumi. Pero ang balat mo, mas mapapanatiling buo, kalmado at mas ligtas sa impeksyon. Kaya tandaan, hindi mo kailangang bitbitin ang nakaraang gawi kung ito'y hindi na umaayon sa katawan mong nagbabago. Sa kalinisan, mas importante ang paggunawa sa sarili kaysa sa pagsunod sa lumang routine. Number 3, walang safety features. Isang peligro sa banyo tahimik. Madulas, masikip. Sa mata ng isang bata, ang banyo ay lugar lang ng paliligo. Pero sa mata ng isang senior citizen, ang banyo ay pwedeng maging pinakamapanganib na parte ng bahay. Alam mo ba na sa buong mundo, libu-libong matatanda ang na-ospital kada taon dahil lang sa pagdulas sa shower? At marami sa kanila, hindi na nakabalik sa dati nilang lakas o kakayahang mabuhay ng mag-isa. Bakit nga ba delikado ang paliligo kapag ikaw ay nasa edad 60 pataas? Dahil habang tumatanda, ang ating reflexes ay bumabagal, ang balanse ay humihina, at ang mga kasukasuan ay mas marupok kaysa dati. Idagdag mo pa riyan ang madulas na sahig, sabon sa tiles, at ang pangangailangang yumuko tumayo, umikot sa makipot na espasyo. Kilala mo ba si Mang Berting? 78 anyos, malakas pa sa paningin ng iba. Pero ayaw niyang tumanggap ng tulong. Hindi ko kailangan ng bar-bar sa banyo, sabi niya. Para lang yan sa mga mahina. Isang umaga, habang sinasabo ng paa, madulas ang sahig. Walang mahawakan, nahulog. Resulta, bali ang balakang. At mula noon, hindi na siya nakalakad ng walang tungkod. Hindi lang pisikal ang epekto, na-depress si Mang Berting. Pakiramdam niya, wala na siyang kontrol sa sarili niyang katawan. At lahat yun dahil lang walang safety bar ang shower. Kung iniisip mong hindi pa naman ako nadudulas, isipin mo ito. Ang seatbelt, hindi mo sinusuot dahil sigurado kang mababangga. Sinusuot mo ito para kung sakali. Ganon din sa grab bar. Hindi mo ito kailangan gamitin araw-araw. Pero sa araw na kailangan mo siya, maaari siyang maging pagitan ng buhay at trauma. Kaya kung ang banyo mo ay walang grab bar malapit sa shower, non-slip mat sa loob at labas ng paliguan, upuang matibay para sa mga nahihirapang tumayo ng matagal, maliwanag na ilaw para maiwasan ang maling hakbang. Panahon na para tingnan mo itong muli, hindi bilang gastos, kundi bilang investment sa kaligtasan mo. At hindi mo kailangang magpabago ng buong banyo. Karamihan sa mga grab bar ay madaling ikabit gamit lang ang tornilyo o suction.
May non-slip mat na mabibili sa palengke at may mga upuan na lightweight pero matibay. Kung nahihiya kang humingi ng tulong, isipin mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtanggi ng suporta, kundi sa pag-amin na kailangan mo na ito. Kung may anak ka, pamangkin, apo o kahit kapitbahay na pwedeng tumulong sa pag-install, sabihin mo. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Ang banyo ay lugar ng linis at ginhawa, hindi ng trauma at aksidente. Kaya bago ka muling pumasok sa shower, tanungin mo ang sarili mo, may mahawakan ba ako kung sakaling madulas ako? May sapat na liwanag ba para makita ko ang sabon sa sahig? Kung mapagod ako, may maupuan ba ako? Kung ang sagot mo ay wala pa, siguro ngayon ang tamang panahon para maghanda. Dahil minsan, isang hawakan lang ang pagitan ng maayos na buhay. At buhay na biglang nagbago. Number 4, hindi napapansin ang pagbabago sa balat paliligo. Sa iba, ito'y simpleng routine. 10 minuto sa ilalim ng tubig, sabon, banlaw, tapos. Pero sa edad na lampas 60, ang bawat paliligo ay dapat na ring turinging pagkataon para magmasid. Hindi lang linisin ang katawan kundi kilalanin ito. Obserbahan. Dahil ang balat ay parang kwaderno ng katawan mo. Doon nakasulat ang mga paunang babala. Kilala mo ba si Aling Letty? 71 anyos. Masayahing lola. Mabilis maligo para raw makatapos agad ng gawaing bahay. Isang araw napansin niyang may maliit na itim na tuldok sa tagiliran. Parang nunal. Siguro dati na yan, sabi niya. Hindi niya pinansin. Makaraan ng ilang buwan, lumaki. Nang magpatingin siya sa doktor, isang maagang yugto ng balat na kanser na pala ito. Puti na lang, maaga pa rin nahuli. Pero sabi ng doktor, kung mas nauna mo lang napansin, baka hindi na kailangang magpa-opera. Habang naliligo ka, kamay mo ang dumadaan sa bawat parte ng katawan mo. At sa simpleng paghaplos, maari mong mapansin kung may bago. Nunal na lumaki, pantal na hindi nawawala, tuyong bahagi na paulit-ulit, sugat na hindi naghihilom o pamumula sa mga singit, sikolig o likod. Ang mga simpleng senyas na ito, minsan ay babala ng impeksyon, problema sa sirkulasyon, diabetes, o maging cancer sa balat. Kaya't huwag mong ipagkibit palikat ang mga maliit na pagbabago. Kung may nakikita kang kakaiba sa balat mo, isulat mo ito o kuhanan ng litrato at ipakita sa doktor sa susunod mong check-up. Ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang kamalayan sa sariling katawan ay isa sa pinakamahalagang anyo ng pag-aalaga sa sarili. Hindi mo kailangang maging paranoid, hindi mo kailangang mag-panic. Ang kailangan mo lang ay attentive na pagmamasid. Minsan, ang kaligtasan mo ay nasa isang tanong lang, may bago ba akong napansin ngayon sa balat ko? Kung nakatulong sa iyo ang paalalang ito, baka pwede mo rin i-share ang video na ito sa isang kaibigan mong 60 pataas. Maaring siya rin ay may hindi napapansing pagbabago sa katawan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka ito na ang sign. Dahil sa gintong lambing, araw-araw ay may paalala at lambing para sa iyo. Ang paliligo ay hindi lang tungkol sa sabon at tubig. Ito rin ay oras para kausapin ang sarili mong katawan. Tahimik at buong malasakit. Dahil kung may kakaibang nararamdaman ka o may bagong marka sa katawan, ang unang makakita nito ay hindi doktor, kundi ikaw. At kung mas maaga mong napansin, mas maaga mong maalagaan. Number 5. Minamadali ang paliligo. Stress sa katawan. Minsan, iniisip natin mas mabilis, mas magaan. Mas maikli ang oras sa banyo, mas marami kang magagawa. Pero kung ikay 60 pataas na, ang bilis ay hindi na palaging kaibigan. Minsan, ito'y isa ng panganib na hindi mo nararamdaman agad. Ang paliligo ay hindi lang routine. Ito'y oras ng pag-ayos ng katawan, paghinga at pag-recover. Pero kapag ito'y minamadali, ang bawat galaw ay nilaan, mabilis ang yuko, madulas ang paang nagmamadali sa tiles, at ang puso mo biglang sinasalubong ng init, lamig, tension at pressure. Ano ang problema sa mabilisang paliligo? Una sa lahat, kapag mabilis kang kumikilos sa banyo,
mas malaki ang chance na mapadulas o mawalan ng balanse. Isang maling hakbang lang, lalo na kung basa ang sahig, ay maaring magdulot ng pagbagsak, bali at trauma. Pangalawa, ang biglaang galaw sa pagitan ng mainit na tubig at malamig na hangin ay nagbibigay ng shock sa cardiovascular system mo. Kapag ikaw ay biglang lumabas sa shower na mainit ang tubig, tapos sinalubong ng malamig na hangin, ang iyong mga ugat ay biglang sumisikip. Ang blood pressure ay pwedeng bumagsak. Ang puso ay pwedeng mag-flutter. At kung may history ka ng hypertension o heart condition, isang ganitong sitwasyon lang ay pwedeng magdulot ng matinding hilo, pagkahimatay, o sa matinding kaso, stroke o atake sa puso. Hindi ito pananakot. Ito ay paalala. Hindi lahat ng katawan ay kasing bilis ng isip natin. Habang tayo tumatanda, ang katawan ay nangailangan ng konting oras para makasabay. Kaya't kung dati kaya mong maligo sa loob ng 5 minuto, baka ngayon ay mas mainam ang 10 hanggang 15 minuto na kalma, maingat at organisado. Subukan mong baguhin ang paraan mo ng pagligo. Bago pumasok sa shower, i-ready mo muna ang lahat. Tuwalya, sabon, lotion. Painitin muna ang banyo kung malamig ang panahon. Maupo ka kung kinakailangan habang nagsasabon. Huminga ng malalim habang sinasabon ang katawan, parang nagsasagawa ng munting meditasyon. Kapag tapos ka na, patuyuin na maayos ang paa para hindi madulas. Huwag magmadaling magbihis kung ikaw ay hinihingal. Magpahinga sandali bago bumalik sa iba pang gawain. Ang paliligo ay pwedeng maging ritual ng paggaling. Kapag ito'y ginawa ng may malasakit at tamang bilis, ang katawan ay mas nagpapasalamat. Mas lumalambot ang kalamnan, mas bumababa ang tensyon, at mas gumagaan ang pakiramdam sa buong araw. Kapag ito'y minamadali, lahat ng ito ay nawawala. At sa halip na pag-aalaga, nagiging biglang tensyon. Kaya't sa susunod na pumasok ka sa banyo, tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako nagmamadali? Dahil ba nakasanayan ko na? O dahil ba natatakot akong bagalan dahil baka mapansin kong humina na ako? Ang pagbagal ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng karunungan. Ang katawan mo ay hindi na gaya ng dati. At ang paggalang sa bilis nito ay isa sa pinakamalambing na maibibigay mo regalo sa sarili mo. Number 6. Hindi pagsunod sa tamang moisturizing routine. Maraming matatanda ang masyadong nakatutok sa sabon, tubig at shampoo. Pero nakakalimutan ng isa sa pinakamahalagang bahagi ng paliligo, ang pagmo-moisturize. O simple lang pakinggan, pero para sa katawan ng isang senior, ang paglalagay ng lotion o cream pagkatapos maligo ay maaring maging depensa laban sa tuyong balat, sugat at impeksyon. Kilala mo ba si Tia Rosenda? 74 anyos. Retiradong mananahi. Noong kabataan niya, bihira siyang mag-lotion. Malambot naman balat ko, aniya. Pero nitong mga taon, kapag natutuyo ang balat niya, nagkakaroon ng maliliit na bitak sa likod ng palad at sakong. May minsang sumakit, may minsang namaga. Nang nagpatingin siya, hindi raw sapat ang sabon at tubig, kulang siya sa post-shower skin protection. Niresetahan siya ng dermatologist ng simply moisturizing routine. Maligo gamit ang mild, unscented soap. Ipatuyo ang balat ng dahan-dahan, hindi kinukuskus. Maglagay ng lotion habang bahagyang basa pa ang balat. Para raw ma-lock in ang moisture sa ilalim ng balat. Sa loob ng 2 linggo, nagbago ang pakiramdam ni Tia Rosenda. Hindi na raw nanunuyot ang kanyang braso. Hindi na siya nagigising sa gabi dahil sa pangangati ng binti. At higit sa lahat mas gumaan ang loob niya. Kasi alam niyang inaalagaan na niya ang sarili niya. Hindi lang para sa panlabas na anyo, kundi para sa kalusugan. Pero bakit nga ba napapahalaga ng moisturizing sa edad na 60 pataas? Habang tayo tumatanda, ang oil glands ng ating balat ay bumabagal sa produksyon. Ibig sabihin, hindi na sapat ang natural hydration ng balat. Kaya't mas madaling matuyo, magbitak at masugatan. At kapag ang balat ay tuyo, mas madaling pasukan ng bakterya, mas masakit kapag magasgas,
mas matagal gumaling kapag nasugatan. Hindi lang ito tungkol sa makinis na balat. Ito ay tungkol sa functional protection ng iyong katawan. Ang tamang moisturizing routine ay hindi kailangang komplikado. Pwede mo itong gawin sa loob ng 3 minuto pagkatapos maligo. Tapik-tapikin ang balat gamit ang malambot na tuwalya. Huwag patuyuin ng husto, dapat medyo mamasa-masa pa. Gamitin ang lotion na walang matapang na amoy at hindi masyadong malapot. Unahin ang mga parte ng katawan na madaling matuyo. Braso, binti, siko, sakong. Huwag kalimutang regular itong gawin, hindi lang tuwing malamig ang panahon. At kung may diabetes ka o problema sa circulation, ang moisturization ay doble ang halaga. Dahil pinapabagal nito ang pagkasira ng balat sa binti at paa. Maraming matatanda ang hindi gumagawa nito dahil akala nila luho lang ang lotion. Pero ang totoo, ito isang simple, murang depensa sa mas malalaking komplikasyon. Kaya't ngayong tapos ka ng maligo, tanungin mo ang sarili mo, pinoprotektahan ko ba ang balat ko pagkatapos? O pinababayaan ko itong matuyot, pitakin at mag-isa? Ang lotion ay hindi lamang pampaganda, ito ay pangangalaga. Isang paalala na kahit sa simpleng hakbang, mahalaga ka. At karapat-dapat kang alagaan hindi lang ng iba, kundi ng sarili mo rin. Bonus tip, madilim ang banyo. Tahimik na panganib. Marami sa ating mga senior ang sanay maligo sa simpleng ilaw. Isang maliit na bumbilya o natural na liwanag mula sa bintana, maliit ang konsumo, sapat na raw para makita ang paliligo. Pero habang tumatanda tayo, ang ating paningin ay humihina. At sa edad na 60 pataas, ang mahinang liwanag sa banyo ay hindi na lang simpleng discomfort. Ito ay maaring maging mapanganib. Kilala mo ba si Mang Celso? 76 anyos. Dati siyang karpintero. Sanay sa dilim, kaya kahit sa banyo, hindi siya nagpapailaw ng todo. Sayang sa kuryente niya. Isang madaling araw, bumangon siya para maligo bago ang regular check-up. Hindi na siya nagbukas ng ilaw, sanay na raw siya sa layout ng banyo. Pero hindi niya napansin ang nakatumbang tabo. Nadulas siya, tumama ang balakang sa tiles, at ilang linggo siyang hindi nakalakad ng maayos. Kung mas maliwanag lang sana, sabi niya sa anak niya habang nasa hospital bed, baka naiwasan ko to. Bakit nga ba delikado ang madilim na banyo? Mababang visibility. Hindi mo agad makikita ang sabon sa sahig o ang basa at madulas na bahagi. Panganib sa balanse. Kapag hindi mo malinaw na nakikita ang paligid, ang utak ay nahihirapang kalkulahin ang distansya. Mas madaling mawalan ng balanse. Hindi mapapansin ang pagbabago sa balat. Maging ang nunal, pantal o sugat sa katawan. Maaring hindi mo makita kung kulang ang ilaw. Nakaka-stress sa mata. Ang paningin ay napipilitang mag-adjust sa dilim na pwedeng magdulot ng hilo o panlalabo. Ano ang solusyon? Hindi mo kailangang magpaka ng sobrang liwanag. Ang kailangan mo lang ay sapat at malinaw na ilaw na sumasakop sa shower area, lababo at paligid ng sahig. Gumamit ng LED bulb na soft white, hindi masakit sa mata. Siguraduhin na walang anino sa paliguan. Magdagdag ng motion-activated night light kung madaling araw kang naliligo. Iwasan ang madilaw na bumbilya na mahina ang coverage. Kung may edad ka na o may senior sa bahay, tanungin mo ang sarili mo, pagpasok ko ba sa banyo, nakikita agad ang lahat o pinipilit ko lang ang mata ko mag-adjust sa dilim? Ang ilaw ay hindi gastos. Ito ay kaligtasan. Kung hindi mo makita ang panganib, paano mo ito iiwasan? At higit sa lahat, kung ikaw ay may problema na sa paningin, katarata, diabetic eye issues, mas doble ang halaga ng maliwanag na paligid. Kaya't bilang huling paalala, bago ka maligo, tingnan ang ilaw mo. Kung kulang, ayusin, palitan, dagdagan. Dahil ang pag-iwas sa aksidente ay nagsisimula sa pagkakita ng maayos. Hindi to tungkol sa pagiging maarte. Ito'y tungkol sa pagrespeto sa sarili mong katawan. At kung may kaibigan ka na alang mong naliligo pa rin sa madilim na banyo, baka ito na ang tamang oras para i-share mo sa kanya ang video na ito.
Kung narating mo ang bahaging ito ng video, ibig sabihin, handa ka ng alagaan ang sarili mo sa mas mapanlihang paraan. Hindi dahil mahina ka na, hindi dahil may sakit ka na, kundi dahil mas marunong ka na. Sa bawat madalas nating ginagawa araw-araw, tulad ng paliligo. Minsan doon nag-umpisa ang mga maliliit pero paulit-ulit na pinsala sa katawan. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil ang katawan mo ay nagbago na. Balikan natin ang mga aral. Sa mainit na tubig, natutunan natin na hindi lahat ng nakaginhawa ay nakakabuti, lalo na kung pinipinsala na pala nito ang balat at daluyan ng dugo. Sa araw-araw na paliligo, napagtanto nating hindi palaging sukatan ng kalinisan ang dami ng sabon, kundi ang respeto sa natural na balanse ng ating balat. Sa kakulangan sa safety features, napagtanto nating ang pagiging independente ay hindi nangangahulugang tumatanggi sa tulong, kundi ang pagiging handang gumawa ng paraan para manatiling ligtas. Sa pagbabago sa balat, naunawaan natin na ang katawan natin ay nagsasalita at ang ating mga kamay ang unang makakarinig ng mga babala. Sa minamadaling paliligo, nakita natin na ang pagmamadali ay hindi palaging kabutihan, lalo na kung katawan mo na ang hindi nakakasabay. Sakak, natutunan natin na hindi luho ang lotion, kundi isang hakbang ng pagprotekta sa panlabas na depensa ng katawan. At sa ating bonus tip tungkol sa madilim na banyo, naipaalala sa atin na minsan ang maliit na pagbabago tulad ng ilaw ay maaring maging hadlang sa isang aksidente. Ngayon, anong pwede mong gawin? Hindi mo kailangan baguhin ang lahat sa isang araw. Ang kailangan mo lang ay intentional na aksyon. Ngayong linggo, suriin ang banyo. May grab bar ba? Maliwanag ba ang ilaw? I-check ang sabon. Malakas ba? May pabango? Pwede ba itong palitan ng mild soap? Maglaan na oras sa banyo, kaya mo bang bawasan ang pagmamadali at dagdagan ang pag-iingat? Tuwing maliligo ka, alamin kung gaano kakainit ang tubig. Mag-moisturize habang mamasa-masa pa ang balat. Huwag sabunin ang buong katawan kung hindi kailangan. Obserbahan ang balat. May bago bang nunal, pantal, hindi gumagaling na sugat, at higit sa lahat, pakinggan ang katawan mo. Hindi ito makina. Ito ay buhay na organismo na may boses. Kahit pa mahina, nagsasabi ito kung kailan siya nahihirapan. Paalala ng gintong lambing. Ang paliligo ay hindi lang para sa kalinisan. Ito ay panahon ng pagninilay. Ito ay sandali ng katahimikan kung saan pwedeng marinig ang bulong ng katawan at sagutin ito ng pag-aalaga. Kung may natutunan ka na iyong araw, huwag mong i-pressure ang sarili mong baguhin ang lahat agad-agad. Magsimula sa isang hakbang, sa isang routine, sa isang switch ng gripo, o sa isang dagdag na ilaw sa banyo. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang nasa gamot o hospital, kundi sa araw-araw na desisyong ginagawa mo para sa sarili mo. At sa bawat banlaw, bawat tapik ng tuwalya, bawat patak ng lotion, paalala yan na mahalaga ka, na may halaga ang katawan mong humihina, at karapat-dapat itong alagaan, hindi lang ng iba, kundi ng sarili mo muna. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, salamat. Ibig sabihin, handa kang alagaan ang sarili mo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ang katawan natin, kahit may edad na, ay karapat-dapat pa ring pakinggan, pangalagaan at bigyan ng oras. Walang huli sa paggawa ng mabuting pagbabago. Walang maliit na hakbang kapag ito'y mula sa malasakit. Kaya kung may natutunan ka, kung may isang bagay man lang na naisip mong gusto mong subukan, i-comment mo sa ibaba. Sabihin mo, ako po si Pangalan at sisimulan ko ang pagbabago sa... Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung sa tingin mo ay may isang kaibigan mong senior na dapat ting marinig ito, i-share mo sa kanya ang video na ito. Baka siya rin ay tahimik ng nahihirapan at kailangan lang ng paalala tulad nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka ito na ang tamang oras. Sa Gintong Lambing, araw-araw tayo may pag-uusap na may pag-unawa, may pag-aalaga, at higit sa lahat,
May lambing. Hanggang sa muli nating pagkikita. Alagaan mo ang sarili mo dahil mahalaga ka.